Muli na namang nagbigay takot ang isang makamandag na nilalang sa isang residential farm sa Tigaon, Kamsur. Bumalik ka dyan, Jam! Bumalik ka dyan! Nakita. Nakadungo kasi kami kung aki ko. Takot na takot nga itong si ate para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Adjust lang kita. Kaya i-control kasi nung kay Bart, hindi sa lamisa. Sige, sige. Yan na. Makaya po kitang ano. Dahil dito sa butas at bakas, kaya sila nangangamba sa kanilang seguridad. Ito ang naging dahilan para tumawag sila ng sneak rescuer. Dahil sa mga butas at pinagbalatan ng ahas, ito yung naging udyat para pumunta kami sa lugar. At dahil dito sa natagpo ang patay na daga, lalo silang nangamba at natakot. Ito nga yung naging hudyat para pumunta kami sa lokasyon ng cooler. Pagdating namin sa lugar, kagad ako nagsagawa ng interview para malaman natin kung kailan huling nakita yung nakakatakot na nilalang. Dito nga alata mo sa mga mukha nila na talagang takot na takot sila. Kasarin sir last na hiling. So, nating pahili, mga hinununuhan na lahat. Inununan. Pero nahiling din po mismo hindi so alas. Sisi po sa nakailing. Subantay ka din. Ay sa bantay po. Diyan po nahiling sa Laugkang. Hindi man ako yung maglaw kapag Igdi po. Igdi po daw nahiling. Igdi po nahiling sa alas. Hindi pa. Laog lang kuya. Tapos po nahiling sa alas ma'am. May pa. Anong oras nag-exit Boss Ray? Kasod ma. Alas 2. So alas 2 daw po nakita yung ahas ditong banda sa may batong ito. Pagkatapos kong ma-interview nakakita ng ahas, kagad naman kami nagsagawa ng paghahanap dito. At dito sa pagsili ko sa mga bandang ilalim ng mga upuan, buti lang hindi ako natuklaw nito. Bumalik ka dyan, Jam! Bumalik ka dyan! Bumalik ka dali! Yan naman ma'am yung nakita mo ma'am. Hindi ba yan? At dito nakakuha na kami ng isang makamandag na ahas. Ito yung damit niya talaga. Sakto. Tayo din damit niya. Ito mas malaki to. Sa ang mabasa mo dyan, ang pagsukulsan, kaliskis, tas tiyan. Kumadag ang kuya doon, testing ka daw. Huwag naman. Pinagkakalag diyo. Bala na ako. Ikaw pa dyan. Sige, check niya gila niya ito. Nakikita. At dito, pinagpatuloy namin ang paghanap sa isa pang ahas na nakita nilang makamandag. Bigla pang bumulaga itong isa pa. At dahil nga ito ay farm, hindi pwedeng manatili dito yung ahas. Kailangan natin tumako at may relocate natin sa kanyang natural habitat. Dahil kung hindi natin makukuha ang mga ahas na ito ay maaaring magdulot ng pagkapatay sa kanila. At para rin maiwasan ang pagpaslang sa kanila, kaya ginagawa namin ang aktibidad na ito. Dahil sa napakahalagang roles na ginagampanan nila na hindi natin kayang gampanan, kaya ginagawa natin ito. Kung paano pinoprotektahan natin ang buhay ng sangkatauhan, kagaya din sa kanila. Lagi po nating alalahanin na lahat ng linikha ng Panginoon ay may kanya-kanyang roles na ginagampanan dito sa mundo, kaya kailangan din natin ng kanya-kanyang respeto. Kailangan din po magkaroon ng boundary ang buhay ng tao at ng mga nilalang na ito. Ang tanging susi nito ay ang